CMI. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise your name, Jesus. I have decided, I have resolved to wait upon you, Lord. My rock and redeemer, shield and reward. I'll wait upon you, Lord. As surely as the sun will rise, you come to us, serving as the dawn appears. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You come, you come. We are not shaken. We are not shaken. We are not moved. We wait upon you, Lord. Mighty deliverer, triumph and truth. We wait upon you, Lord. As surely as the sun will rise, you'll come to us, certain as your word endures. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You come, you come. Chains be broken, lives be healed, eyes be opened, Christ is revealed. Chains be broken, chains be broken, lives be healed, eyes be opened, Christ is revealed. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You come, you come. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. We praise your name, Jesus. We continue to praise you this evening, God. We will declare how faithful you are to us, how faithful you are to your promises. Hallelujah.
Though the earth may pass away, your word remains the same. Yeah. Your history can prove there's nothing you can do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I remain steadfast. And let my heart hear when you speak a word, it'll come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Hallelujah. Shout of praise to you, Jesus. Woo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Days have passed, O Panginoon, Lord God, from the start of the year. Lord God, as we receive you, Lord God, we ask for your guidance, Lord. This year, Lord God, is our year. It is our year, Lord Jesus, Lord God. I pray, Lord God, that you direct us, Lord God. Reveal to us what you want us to do individually, Lord God, and as a whole church, sa Panginoon Jesus. We glorify your name. Be glorified, Lord God. This is your year, Lord. Do what you want to do. Use us, O Panginoon, Lord God. Reveal to us. Reveal to us your plan. We praise your name. We praise your name. Maraming salamat, O Panginoon, Lord God, as we receive your word today. Open our hearts and mind. Open our eyes, Lord God. Allow us, Lord God, to receive your word. Maraming salamat. Sa iyo ang lahat ng parangal at papuri. Hallelujah. We praise your name, Jesus. This we ask. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Hallelujah.
Okay, magandang gabi po sa inyo lahat and welcome back po sa ating Wednesday service. And it's good to be back po at makita kayo, magkasama-sama po muli tayo sa ating pasasalamat, sa ating pagpuri po sa ating Panginoon. At sino po talaga magsasabi na ang Diyos po natin ay mabuti. At it's been 2 weeks na po, no? Sobrang napakabilis po ng panahon, ng araw. At dati lang, nag-expect lang tayo ng December, tapos sa December, ngayon January na naman po. But right now, we are in the midst of January. Marami po siyang gustong gawin sa buhay po natin. And of course, before we bring our offering to the Lord, bago po nating magbigay at ibigay ating mga kaloob sa Panginoon, just encourage you po dito po sa ating text muna. At tunay nga, patuloy natin itong i-challenge ang ating mga sarili sa ating pagbibigay. Sabi nga po ng Hebrews 13, verse 15 to 16 says, "Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name." Verse 16, "And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased." So, ano yung ibig po sabihin nito? Kasi sabi niya, kaya't lagi tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Yung pag-aalay po ay parte po ng worship. Yung pong pagbibigay natin, yung pag-aalay natin, anything na inaalay natin sa Panginoon, our time, our talents, our treasure, our life, anything that is important to us, once binigay po natin ito sa ating Panginoon at binibigay natin bilang offering, ito po ay nagiging magandang bagay po sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, sabi niya dito, yung mga bagay na inaalay natin, handog natin sa ating Panginoon, yung pang lumalabas sa bibig natin. Most of the time, we take the Lord for the success na meron tayo, yung ganda ng ginagalawan natin. Huwag daw natin kalilimutan yon at lagi natin alalahanin. Sabi niya, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Yung po paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa, ay isang, sabi natin, form of goodness. Isang bagay na kung saan natanggap natin sa Panginoon at binabalik lang natin upang maranasan din po nila ang kabutihan ng Diyos. Napakaganda po sa ating pagbibigay, sa ating mga tithes, sa ating mga offering, lalong-lalo na po sa first week po ng February, magkakaroon po tayo ng mga first fruit natin. Don't forget na ang mga pagbibigay na to ay ibinibigay natin para sa ating Panginoon. At lahat na ito ay kinalulugdan ng Diyos. Lalo na kapag ibinigay natin to na may taos puso, may magkagandahang loob, may magpapupuri, may pasasalamat, at may mga bagay na kung saan patuloy na may tataas ang Diyos. So bago po tayo magbigay, kapatid, alika, manalangin tayo at patuloy nating idulog sa ating Panginoon. Aming Ama, salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataon na patuloy kami makapagbigay sa iyong kalawalatian. Ikaw po yung Diyos na mabuti, ikaw po yung Diyos na tapat, ikaw po yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kahit kailan hindi ka nagkulang, Ama, sa amin. Kaya mo, Panginoong Diyos, sa aming pagbibigay po ng aming mga tithes and our offering, Lord God, as we also prepare for our first fruit, Lord God, sa darating na buwan, hayaan mo na lalo mo kaming pagpalain, lalo kami makapagpasalamat, lalo kaming magbigay ng papuri sa iyo, alay na galing po sa aming puso. At tunay nga, Ama, malugod po kayo sa aming pagbibigay. Father, we thank you, God, for this day. We thank you for the opportunity. We bless you in Jesus' name. Amen and amen. So patuloy po tayo magbigay sa ating Panginoon sa oras na to. At of course, ang topic po natin, don't forget po, ang topic po natin every Wednesday po, napakaganda, is patungkol po sa vision-led life. Ibig sabihin, yung vision po ng ating Panginoon, yung pangitain o yung gustong ipagawa ng Diyos sa atin, ay isang bagay na kung saan nagbibigay ito ng boost o ng moral. Nagbibigay ito ng excitement. Nagbibigay ito ng sigla sa buhay natin. Hindi lang sa buhay natin, sa pamilya natin, maging sa mga taong ginagalawan po ng ating Panginoon. So, importante po na meron tayong pangitain. Meron tayong gustong gawin na malaki para sa ating Panginoon. At ang title po natin for tonight is all about Vision Brings Faith. Yan, pag-aaralan natin. Napakaganda nito. Vision brings faith. The big idea is that vision shows the possibilities of God. It brings forth the faith to believe and do the will of God in our life, in our family, and the church. Kumbaga, yung vision po na binibigay ng Diyos ay nagbibigay ito ng mga possibilities. Lalong nagpapatatag ng pananampalataya natin. At merong ipinapakita magandang bagay sa atin. So,
balikan po natin ang mga vision niya. No? Let's pray and ask God for God's vision sa buhay natin. Again, Proverbs 29 verse 18 says, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. No, sabi ng ibang version, Amplified version, where there is no vision, pag wala daw na revelation of God and His Word, walang pinapakitang maganda ang Diyos sa buhay natin, the people are restrained, na lilimitahan, hindi nakakagawa ng mga bagay na kung saan maluluwalhati ang ating Panginoon. But happy and blessed is he who keeps the law of God, the instruction of God, the word of God. Lahat po ng mga bagay na ito ay isang bagay na nagpapatatag sa atin. Kaya, again, may malaking factor na kung saan ang isang tao ay gumagalaw ayon sa pangitain, ayon sa vision na binibigay ng Diyos sa atin. So, ang kawikaan, ang ganda, sabi na sa Tagalog version naman, kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan. Ngunit mapalad ang sumusunod sa kautosan. So, could you imagine, kapatid, no, importante na meron tayong nakikita. Kaya nga, itong taon na to, again, parati sinasabi ng Diyos sa atin, Isaiah 43 verse 18 to 19, forget the former things, do not dwell on the past. See, tignan mo, I am doing a new thing. Meron akong ginagawang magandang bagay sa iyo. Hindi ka ba natutuwa? Hindi ka ba na bibighani? No. It springs up, did you not perceive it? Tumutubo na, lumalabas na unti-unti. Sabi niya, I am making a way in the desert and streams in the wilderness. So kapatid, itong time na to, again, kung ano man mga bagay na na-experience natin from the past years, no, to 2023, maganda na, pero we believe na itong taon na to, mas lalo pagagandahin ng Diyos dahil kasama niya tayo at bibigyan niya tayo ng ating katagumpayan. So, tonight's topic, napakaganda. Ulitin ko po, ang topic po natin tonight is all about vision brings faith. Nagbibigay ito ng matinding pananampalataya sa Diyos. At of course, ang bida nito, pag-uusapan natin, ay may isang character po na kung saan doon nagsimula ang bansang Israel. Patungkol po no, kay Abram. So, hindi pa siya Abraham, pag-uusapan po natin. Genesis 15 verse 1 to 6. So if you have your Bible, you can open po your Bible tonight, no? At samahan niyo po ako sa pananalangin po upang sa pagbasa po ng ating salita upang lalo natin maramdaman at maintindihan po natin ating babasahin. No, tingnan ba natin, sabi dito, the Lord's covenant with Abram. No, chapter 15 verse 1. After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. But Abram said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? And the one who will inherit my estate is Eleazar of Damascus. Verse 3. And Abram said, you have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Sabi niya, wala naman ako anak eh. So isa sa mga household ko, yung lingkod ko, yun na makakakuha ng mana na meron ako ngayon. Then, sabi ng verse 4, then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. Verse 5, he took him outside and said, look up at the sky and count the stars. If indeed you can count them, then he said to him, so shall your offspring be. Abram believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Ang ganda, no kapatid? Probably, I believe, lahat po tayo ay nakabasa na ito at nakita na po natin kung ano ang senaryo nito. Maraming beses na po natin nabasa kung paano ba natanggap ni Abram yung panawagan ng Diyos at lalong-lalo na yung covenant, sabi natin covenant blessing ng Diyos sa kanya. Bigyan ko lang kayo ng konting background about dito sa topic natin. Bible scholars and commentaries introduce this chapter noting that Genesis 15 has rightly been called one of the most important chapters in all the Bible. Kung mag-uusapan ng Genesis to Revelation, ang Genesis 15 is one of the most important. Ibig sabihin, isa sa mga pinaka-importanteng chapter. Mamaya, bakit po? Mamaya, ma-discover natin. In it, we discover the details of Abrahamic covenant, which is the most important covenant in all the Bible. Kumbaga, kung ano yung binigay na covenant ng Diyos kay Abraham, napunta to, no, nilakbay ito na napakaraming taon, no, ng mga patriarch, hanggang papunta ng mga kings, hanggang papunta ng New Testament,
Hanggang, kapatid, sabihin natin, papunta ng panahon ng ating Panginoon, hanggang sa letters po nila Paul, ginagamit itong pangyayari na to. So 100 of years later, the New Testament writers, especially Paul in Galatians chapter 3, verse 18, but also Peter in Acts chapter 3, will look back on this covenant as the foundation for the Christian gospel. Ibig sabihin, pundasyon pala to, kapatid. Itong Genesis 15 na to ay pundasyon na kung saan yung gospel, yung good news, yung biyaya ng Diyos, yung covenant ng ating Panginoon ay ibinigay dito sa Genesis chapter 15 at nakarating sa atin tayo mga Gentile. No? Ang ganda-ganda, grabe. No? So, tingnan natin, sabi ng Galatians chapter 3 verse 6. So also Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Ginamit, ang layo-layo, Genesis, pero ginamit ni Paul sa Galatians, etong situation, itong pangyayari, itong event ni Abraham na kung saan natanggap niya yung tinatawag na Abrahamic blessings o covenant blessings ng ating Panginoon. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 18, for if the inheritance depends on the law, then it is no longer depends on the promise. But God in His grace gave it to Abraham through a promise. Wow, grabe, no? Chapter 3 pa lang ng Galatians, doon pa lang pinapakita yung blessing na natanggap ni Abraham. Kaya sabi, but God in His grace gave it to Abraham through a promise. So automatic, hindi na to by law, hindi na nakadepende sa law, but it is also it is no longer depends on the promise. Ibig sabihin, but itong grasya, itong biyaya ng Diyos, itong blessing ng Diyos ay ibinigay kay Abraham upang lalong ma-enjoy. At tayo mismo ay magkaroon ng biyaya, tayo mga tinatawag na Gentile world sa buhay natin. So since the word Genesis, ang salitang Genesis po, yan, konting trivia po means beginnings. Wow, di ba? Could you imagine? First book of the Old Testament, first book of the Bible, Genesis, ang ibig po talaga ibig niya sabihin ay beginnings. So we shouldn't be surprised to discover several important first in this chapter. Ibig sabihin, itong chapter 15 pala magugulat kayo, andito ipinakita yung mga napakaraming first. Anong first siya, Pastor? Mamaya pag-uusapan po natin at isasama po natin sa pag-uusapan natin. Now, balikan po natin, topic natin is all about vision brings faith. Ang pangitain ay nagdadala ng matinding pananampalataya sa ating buhay, sa ating Panginoon. Now, number one, there are three things we have to discuss tonight. At ano yung mga bagay na to para lalo pong mapanatili at tumatag tayo sa ating pananampalataya sa mga magitan po ng vision na pinapakita ng Diyos sa atin. So number one, vision brings faith means faith to believe God's word. Anong klaseng faith yun? Faith to believe God's word. Sabi ng verse 1, after this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward. Imagine mo after this, the word of the Lord. So of course, may mga succeeding mga chapter po ang makikita natin. Sa Genesis chapter 12 pa lang po, doon na kung saan nangusap ng ating Panginoon, tapos nagkaroon po ng mga battle si Abraham patungkol po sa kanyang sa kanyang angkan, hanggang sa dumating po dito sa chapter 15. Kaya nga, pagkasabi dito, sinabi, after this, the word of the Lord came to Abraham. You know, yung sinabi niya, the word of the Lord, the first use of the phrase, the word of the Lord, sa Genesis chapter 15, verse 1, the phrase is used over 100 times in the Old Testament. Grabe, 100 times inuulit-ulit o binabanggit itong the word of the Lord came. So God appeared to Abraham and communicated that he was faithful to the promise. Nagsalita ang Diyos kay Abraham. Sinasabi niya, Abraham, naging tapat ka sa ginagawa mo at magiging tapat ako sa pangako ko sa iyo. So that's part of what's going on when he called himself Abraham's shield in verse 1. Kaya nga sa verse 1 pa lang po, sabi dito, after this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield. No, ang galing na. Doon pa lang po may shield. Anong makikita natin? Sa letter A, Abraham's petition for his condition. No, nung nakita niya, nagsalita ang ating Panginoon, sabi, the word of the Lord came to Abraham, do not be afraid, Abraham. No, nagsalita si Abraham sa verse 2 to 3. So ito yung petition niya na condition. Sabi niya,
But Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless, and the one who will inherit my estate is Eleazar of Damascus? And Abraham said, you have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Sabi niya, ano gagawin ko? What can I do? Wala akong pwedeng gawin. Wala akong magagawa. Sabi niya, wala naman akong anak. I am childless. At yung aking kasambahay, yung aking kasama dito, siya yung mag-inherit ng lahat ng aking mga ari-arian. So probably dito, nagkakaroon na siya ng, sabihin natin, may konting disappointments dito. Pero nagtatanong lang siya with all honesty, sa ating Panginoon. And Abraham said, you have given me no children. Now, the reasons Abraham could have doubted God's promise of a son. Bakit ba? Probably nagkaroon po ng doubt si Abraham. Dahil nga, kung babalikan natin Genesis chapter 12, tumakbo na to na napakaraming taon at matagal na panahon. So yung 15, babalikan natin, may 14 niya, may 13, may 12, doon ang unang usap ng ating Panginoon sa kanya, tapos tumakbo na napakahabang panahon. So probably, number one, because of his age, Abram was too old. So probably, kapatid, doubted siya, bakit matanda na ako eh? Mangyayari pa ba yung pangako mo, Lord, sa akin? Yan. Meron ba sa inyo mga ganito minsan? Na minsan, ang tagal-tagal mo na ipananalangin, tapos parang mangyayari pa to sa akin? Yung inyo sa inyo, siguro yung mga single dito na pray, Lord, makakapag-asawa, sinabi ni Lord, magkakaroon ka ng pamilya, magkakaroon ng asawa. Magkakaroon ba ako ng asawa? Sa mga estudyante naman, na alam mo, pinangakuhan ka ng Diyos, makakatapos ka ng pag-aaral, tapos bigla parang nagkakaroon ka ng doubt, makakatapos pa ba ako ng pag-aaral? Ang hirap-hirap namin, ang dami namin problema. Magiging maayos pa ba ang buhay ko? Because of his age, Abram was too old. Probably, number one. Number two, many years had passed since the promise was given. Maraming taon nang dumaan bago po muling kinausap ng Diyos sa Genesis chapter 50 si Abram. So could you imagine, yung unang tinanggap niya, excited siya. Pero habang tumatagal, lumanoon, probably he may ask sa kanya, ano ba, tama ba yung narinig ko? Nakarinig ba? Totoo ba yung nakita ko? Totoo ba yung narinig ko? Mangyayari pa kaya to? So, para sa mga buhay po natin, may sabi mga ganyan, mangyayari pa kaya to? Yan. Kung kapatid, sabi mo sa katabi mo, kapit lang. Yan, may mangyayaring maganda sa buhay mo ngayong taon na to. May mangyayaring maganda sa buhay natin sa taon na to, lahat kasama ang buong pamilya natin, kapatid. May mangyayaring maganda. Ano pa? Number 3, nothing like this had ever happened before. Wala pa nangyayaring ganito. Kumbaga, matanda na, tapos nag-aanak, wala pa, parang imposible. So, walang nangyari, wala pang account. So, the first account will be Abraham, siya mismo. Kaya nga itong nangyari sa kanya will be the father of all nation. I-impact to patungo sa New Testament times, even in our time, early church, at maging sa end time church ngayon sa panahon natin. Grabe yung ginawa po ni Abraham because of his faith in God. Ganun katindi siya. Ano ba? Kung makikita natin, kung number 1, letter A, makita Abraham's petition for his condition. So letter B naman, God's promise for Abraham's condition. So may pangako ang Diyos. Nakita, nagsasabi ng intention si Abraham kay Lord. At ito naman yung sagot ni Lord sa kanya. Ang ganda. Verse 4, sumagot si Lord. Then the word of the Lord came to him. This man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. Ibig sabihin, etong tao na to, hindi siya ang magmamana ng iyong mga lupain at anumang mga bagay na meron ka, kundi yung anak na gagaling sa iyo, own flesh and blood. Kapatid, ang hirap kung isipin mo parang imposible. Ang hirap maniwala. Ang hirap isipin paano mangyayari nga since I am old and it was too long years bago pa mangyari ito. Parang hirap, hindi ko maarok sa buhay ko. Pero again, ang importante nito, God's promise for Abraham's condition. Nag-promise si Lord. Kapatid, pag ang Diyos nangako sa iyo, kapitan mo lang yon, hawakan mo lang. Probably, hindi mangyari sa first year, sa second year, to third year. Pero darating ang time, mangyayari pa rin ang pangako ng Diyos sa iyo. Amen ba yung kapatid? Mangyayari yung kapitan mo dahil ang Diyos natin, hindi tao na nangako at pagkatapos bukas makalawa, kinalimutan niya, hindi. Once the Lord has promised, certainly and 100%, He will do it, mangyayari yung kapatid. Kaya kung meron ka ngayon, pinangahawakan ngayong taon na to, gaganda, magiging maayos ang pamilya ko, lahat kami mag-church, magsusuko kami ng buhay, lahat kami maglilingkod, ano pa, lahat kami sasama sa iyo, lahat kami mag-aayos ang buhay, lahat ng mga bagay na nakikita mo, mangyayari ang kapatid. Again,
No, go back to the promises of God. Go back to His Word. Balikan mo lang kapatid dahil merong gustong gawin ang Diyos sa atin. Now, Abraham's faithlessness was corrected. Maganda kasi dito sa verse 2 pa lang dito, no, kinorek na ni Lord yung kanyang perception, yung kanyang perspective. So sa atin, sa kapatid, probably sa ating buhay natin, may mga ganun. God has to correct us. May mga part na kinokorek tayo ng Diyos para lalo maging tama at maging maayos yung perspective natin, yung vision natin, yung direction natin sa ating buhay. Kaya sa verse 2, tingnan mo, sabi niya, this man will not be your heir. Itong tao na to, hindi siya ang magmamana ng inyong mga ari-arian. Right there in there, no, Abraham's faithlessness, yung pagiging kawalan niya ng pananampalataya ng mga panahon na yan, ay kinorek ng Diyos. Diba? Again, kapatid, take God for God's correction. Kung may mga bagay na kailangan iayos tayo sa Panginoon, sige lang paayos ka kapatid. Bakit? Yaan ang magtuturo sa iyo para ma-receive mo ang malaking biyaya ng Diyos sa buhay natin. Note, the divine assurance, God dealt with Abraham lovingly and faithfully. Ang ganda nito sa kwento na sa verse 2 pa lang, kinorek siya ni Lord, pero again, lovingly and faithfully. No, merong love, hindi siya basta pinagalitan or anything, hindi. Iba, kinorek siya, pero itinama siya ng Diyos ng may buong pag-ibig at may buong puso. Lovingly and faithfully. Number 2, makikita natin, ano ang pwede nating maintindihan sa topic natin? Faith, vision brings faith. No, number 2, ano pwede natin? Vision brings faith. Number 2, faith. What kind of faith is that? Faith to believe in God Himself. No? Faith to believe in God Himself. Balikan natin ulit yung verse 1. No? Tingnan natin yung 1b na makikita natin. After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Sa susunod naman, do not be afraid, Abraham. I am your shield. Your very great reward. Kapatid, ang tindi nun mismo, right there in there, probably in the face of Abraham in a vision, sinasabi ng Diyos sa kanya, I am your shield. Ako ang iyong tagapagsalang. Ako ang iyong shield. Ako ang regalo mo. Ako ang reward para sa iyo. Kung tindi nun, kapatid. So probably we may ask for reward or anything in this world. Gusto mo magkaroon ng ganito, ng ganyan. Gusto mo mapaganda yung buhay mo. Gusto mo neto, ng ganyan. Pero ito kapatid, mismo sila sinasabi niya, I am. Ako. No? Your shield. Your very great reward. Ulitin ko, the first time God said, fear not to anyone, di ba? Balikan ko po, sabi niya, do not be afraid. In other version, sinabi po dito, do not be afraid. In other version, sabi naman po dito is fear not, no, to anyone. Dito sa Genesis chapter 15 verse 1, dito unang binanggit yung do not be afraid or the word fear not. Genesis chapter 15 na kung saan inulit-ulit at mahabang panahon itong fear not na to. At may mga nagsasabi nga about 365 days na sinasabi ng Diyos sa atin, fear not, no, do not be afraid. 365 days na araw-araw sinasabi ng Diyos sa atin, fear not, huwag ka matakot. No, ang ganda, no? Grabe po, no? So there is a dialogue between the Lord and Abraham. Such a powerful image symbolizing God's presence and promises. Kumbaga itong mga pagkakataon na to, pinapakita talaga itong dialogue na to, yung pag-uusap ng Diyos. Grabe. Kung meron ka, kapatid, probably isipin mo, meron kang gustong artista na gusto mong kausap, talagang pag nakakausap mo to, may starstruck ka. Pag nakita ko to, Parang gano'n, di ba? SB19, kunyari, gano'n. Ano ba? Si Pops. Gary V. Kunyari, kinausap ka, you're in awe. Pero ito, kapatid, God Almighty, the creator of heaven and earth, the creator of all the world, anything that belong, lahat ng may buhay, siya ang nag-create. Nakikipag-usap sa isang tao, wow, grabe. A dialogue between the Lord and Abraham, such a powerful image, symbolizes God's presence and promises. Nagsisimbolize ito ng presensya ng Diyos, maging ang kanyang pangako. So the first occur as a vision, so Genesis 15 pa lang. No, in a vision, verse 1, sa gabi naman at night, verse 5, pinalabas siya, labas ka, Abraham, tignan mo yung langit. No, tignan mo yung mga stars, bilangin mo. Kung kaya mong bilangin, lahat yan magiging offspring mo. Grabe. Twice. In a vision, pangalawa at night. Mamaya, yan na po natin. The first time God is called a shield is in verse 1. First time lang po na tinawag yung shield. No.
Mamaya, frequently used in Psalms to describe God's protection for His people. Pag binasa po natin Psalm chapter 3, verse 3, chapter 5, verse 12, chapter 28, verse 7, makikita natin yung shield na sinasabi. Shield in Hebrew word, it means maged. Maged, from ganan. Ibig sabihin to cover, surround, defend. Yan po yung shield. It's a masculine noun that most often refers to a shield. Masculine daw, kumbaga, may kalalakihan. O sabihin natin, may tapang. That most often refers to a shield, indicating some kind of protection, literal or figurative. Ibig sabihin, ito, pwede sinasabi dito, pwedeng protection na literal o figurative. A shield. No. So si Krell, according po sa isa sa mga na-discover po natin, isa sa mga research natin, si Krell po says, the shield was the primary defensive weapon of the Old Testament warrior. So bawat warrior, meron tong shield na hinahawakan. It was a portable fortress. Depende kung anong klaseng shield yan. Pwedeng fortress, pwedeng isang malaking buog, a defensive wall that could be taken with the warrior into the battle. Kumbaga may dala-dala sila para mabigat po, pero para pananggalang nila. Para hindi mapahamak ang kanilang mga sarili. It provided a barrier between the vulnerable flesh of the warrior and the dangerous impact of various weapons. Kumbaga meron silang ganito, di ba? Para lahat ng mga pana, mga shield, doon tatama. Pwedeng mabigat yun, pwedeng matindi, pwedeng may weight talaga, hindi magaang. Ano? Is a recurring image, particularly in Psalms of God's protection. Kumbaga, yung sinasabing shield, ay ginagawa to, o particularly it is symbolizing God's protection. Sinisimbolis po, ginamit ng Diyos, na ako yung shield mo. Ako yung protection mo. Ako yung protector mo. Abraham. Wow, grabe, no? Kung sa mundo na ginagalawan natin, oy pare, bata ako ni mayor. Di ba, ginasabi niyo? Bata ako ni senator. Oy, bata ako ni general. Parang gano'n no? May protector, no? Para lumalakas sa loob. Dito iba. Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo, ang protector, siya ang nagpo-protect para kay Abraham. So ganun na lang kalaki ang pag-ibig ng Diyos kay Abraham. Ganun na lang kalaki yung sabi nating yung puso ng Diyos kay Abraham. A shield offers complete protection from every attack of the enemy. Kapag may shield ka, kapatid, it offers complete protection. Kompleto. Kaya makikita mo yung mga pulis po, pag may umaatake sila, mga maswat, minsan may, ito na lang po, labas sa kanila. Lahat po, kompleto. Para kahit papano, protected. Iba yung mga fireman, makikita natin mga firemen, pag nasusunog, di ba, meron silang mga protective gear, na kung saan pwede sila pumunta sa apoy, paglabas nila, hindi naman maapektuhan yung kanilang mga kamay, yung kanilang mga balat. Ganun, design yung yung damit na yon para sa mga firemen, sa mga bombero. So same thing, maaari yung mga armor car, anything na lahat-lahat, same thing with our God, ginamit yung word na shield para proteksyonan yung kanyang mga mahal sa buhay. Kapatid, ulitin ko ngayong gabi na to, ang protector natin, o sabihin natin, God is our protector. Protector of our life. Protector of something that God has given to us. Pero proteksyonan niyo yung mga bagay na meron tayo, kapatid. Hindi lang yung meron ka, hindi dahil meron ka ng isang bagay na sa sarili mo, o sabihin natin, may impluwensya ka. Hindi, kapatid. Ito matindi. Sinasabi din sa verse na to, no, yung proteksyon na meron tayo ay ating Panginoon because of God's blessing kay Abraham. So to call God our shield means two specific things. Pag tinawag daw to, dalawang bagay specific things. Number one, He protects us in times of doubt. Doubt. Ibig sabihin, kapag nagkakaroon ka ng kanindangan, hindi mo na makita ang galaw ng Diyos, yung protection ng Diyos, magsasabi sa iyo, maniwala ka lang. Nak, maniwala ka. Mangyayari at mangyayari ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Wow, di ba? Mangyayari at mangyayari, magkakaroon ka ng breakthrough. Maayos ang mga bagay na nasira sa iyo. Number two, ano pa? To call God our shield means, ano pa yun? Number two, He rescues us in times of danger. So yun yung protection.
Una, He protects us in times of doubt, when may pag-aanilangan tayo. Pangalawa, He rescues us in times of danger. Kung meron mga bagay na panganib sa paligid natin, nandoon ang Diyos. Para siyang isang ama na hinaayaan, lumakad yung kanyang anak, sige lakad ka. Pero pag alam niyang, mauhulog na, kahit sa isang baitang lang, sa isang, sabi natin, isang floor no? Ang lalim nyo, no? Yung isang hakbang lang, andun ang Diyos at talaga sasagupin niya. Yun ang sinasabi dito, God, I am your shield. Sabihin mo nga sa sarili mo, God is my shield. God is my shield. Hallelujah. No. That God does not say, I will give you a shield. Hindi sinabi dito Abraham, bibigyan kita ng shield. Hindi. Pwede sabihin ng Diyos yun. Pero dito sinabi niya kay Abraham, I am your shield. Grabe. Could you imagine kung meron isang Diyos na makapangyarihan at magsasabi sa iyo, no, Sherwin, I am your shield. Wow. Siguro iyak na ako. Lord. Grabe. Very intimate. We have an intimate God who loves us so much, who is so protective, na ayaw niya mapahamak tayo at masira ang ating mga buhay. Ganong tayo kamahal ng Diyos. Hallelujah. The very God of heaven says that He will be our shield, which means we have a shield. Meron tayong shield. Ano yung shield niyo? That is omnipotent, omniscient, omnipresent, eternal God. Grabe, yung shield mo. Wow! Hallelujah! Sana makuha mo to, kapatid. I pray na makuha mo to itong gabi na to. That God is our shield. That shield cannot be defeated. Hindi ka kayang talunin. It is as strong as God Himself. Kaya nga kapatid, yung mga taong nagsuko ng buhay sa ating Panginoon, na may relasyon sa ating Panginoon, tayo na tinawag ng Diyos, kapatid, walang pwedeng gumiba sa atin. Kaya kasi sabi niya, di ba sabi ni Lord kay Peter, and from this church I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Walang pwedeng bumaksak, magpasira sa pinili ng Diyos, sa mga anak ng Diyos. Kapatid, ganun kakatibay. Kaya panghawakan mo to, tayo. Kung may problema ka, tayo. Worship the Lord. Take the Lord for everything. Hallelujah. Psalm 28 verse 7 says, the Lord is my strength and my shield. Grabe, ginamit din ng psalmist to. My heart trusts in Him and He helps me. No, nagtitiwala ako sa Kanya at tinutulungan niya ako. My heart lives for joy. Yung puso ko tumalon sa kagalakan. Wow! May mga ganun ba kayo na minsan sobrang kagalakan na tumalon ang buhay mo dahil alam mo ang Diyos ang gumawa. Imposible pero naging posible sa Diyos. Imposible mangyari ito pero naging posible. Eto. My heart lives for joy and with my song I praise Him. Sa aking pagkanta, sa aking mga kanta, lalo ko siyang pupurihin. Psalm 84 verse 11 says, for the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Ulitin ko, for the Lord is a sun. Yung sun, di ba? Halos hindi natin makita yung araw, di ba? Ganun kalakas yung araw at kailang pwede niyang patuyuin yung sabihin natin, isang planeta. Sa init, pwede niya pasabugin, ganun. Pero the sun and the shield, inequal, pwede. Ng isang psalmist. For the Lord is a sun, araw, at protector, shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Hallelujah. Kapatid, panghawakan mo, may mabuti tayong Diyos. Amen ba yun? Mabuti ang Diyos natin. Palakpakan nga po natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Woo! Mabuti po ang Diyos natin. Mabuti ang Diyos natin, kapatid. Kumbisihin mo ang Diyos, ang sarili mo, kumbisihin mo ang pamilya mo, kumbisihin mo ang mga tao na sa paligid mo. Mabuti ang Diyos natin, kapatid. Hallelujah. Number 3 and last. Vision brings faith. Anong klaseng faith yun? Faith to believe God's power. Pananampalataya na paniwalaan ang kapangyarihan ng Diyos. Verse 5 and 6, sabi, He took him outside and said, pinalabas ni the Lord, si Abraham, sabi, halika, labas ka Abraham, tignan mo. Tingala ka sa langit, look up at the sky and count the stars. So pagtingin niya, binibilang niya, if indeed you can count them, then He said to him, so shall your offspring be. So binilang niya, dalawa, 1,000, 10,000, hanggang sa 1,000,000, 3,000,000. Hindi niya na mabilang. Hindi ko na kaya bilangin to, Lord. Then, sabi niya,
so shall your offspring be. Grabe ang Diyos pag nagsalita, mangyayari at mangyayari. After that, nung sinabi ng Diyos, wala pang nangyari sa kanya, Abram believed the Lord and he credited to him as righteous. As righteous. Kumbaga, doon pa lang naniwala si Abraham. Doon agad naniwala si Abraham. Ang dami-dami, pagtingala niya, maaaring pero doon pala sa pagbibilang niya siguro, 1, 2, 3, 10, 100, 200, 500, 1,000, 1,000, doon pa lang, alam niya, kinakausap na siya, oh Lord, salamat. Abram believed the Lord. The first time anyone is said to have believed in the Lord, the first one ay nangyari po, the first nag-occur po sa Bible is yung Genesis chapter 15, verse 6. Abram believed the Lord. Yung believe the Lord po, the word believe the Lord, ay the first time na sinulat sa Bible, first time na binanggit sa Bible, doon pa sa Genesis chapter 15, verse 6. Kaya sabi ko sa inyo, marami pong mga first dito, first, ang dami po first. So the New Testament uses the word believer as a synonym for Christian. So pag binasa po natin sa 1 Timothy chapter 4, verse 12. So, etong araw na to, pwede natin sa verse 6 pala, pwede natin sabihin, the day of Abraham's salvation. According po sa mga Bible scholars and mga commentaries, itong Genesis chapter 15 verse 6, ito yung araw na kung saan natanggap ni Abraham ang kaligtasan ng Diyos. Kumbaga sa atin, ito yung first time na nag-attend ka ng church at sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, tinanggap mo si Lord bilang Panginoon tagapagligtas at alam mo, yung first na yun yung first day of your salvation with God. Yun ang nangyari, Genesis chapter 15 verse 6. Abraham. Abraham had been looking around. Probably he may have been looking around ang taga Genesis chapter 12, 13, 14. Parang ano ba mangyayari pa sa akin to? Trying to solve his problem. He was looking around and trying to solve his problem. Tingin siya, titignan, ano ko, may maganda ng chicks dito. Dito na lang kaya anuhin ko. No? Baka dito ako magkakaroon ng air. Dito ako magkakaroon ng anak. Pagtingin sa kabila, uy, maganda rin to. Pwede. Pagtingin, uy, ang ganda. Uy, Miss Universe. Pwede niyang gawin to eh. He may be trying to solve his problem, but the answer is by looking up. Alam niyo po ba ang sagot? Sinabi ng Diyos, tuminga ka lang sa langit. Baka sakaling may masumpungan. Mamali mo, doon pala nagsimula yung kanta eh. No? Pagtingin niya, doon niya nakita, he count the stars. Alam niyo, ako sa mga Bible scholars, konting sabihin natin trivia, mas marami, ako din sa mga commentaries, ako din sa mga Bible scholars, kung gaano karami ang buhangin sa seashore, mas marami ang star sa langit. Ganun. Di ba sa seashore, pag gano'n, dami na, halos hindi mo mabilang. Lalo sa langit, lalo ang mga stars sa heaven, hindi natin kayang bilangin. Mas marami, according po sa mga commentaries and Bible scholars. So what should I say? But the answer is by looking up. Kapatid, sa mga panahon natin na medyo misa parang hindi natin alam ang ginagalawan natin, look up. Tingin ka sa langit, kapatid. Lagi kang tumingin sa Diyos. While looking up, tignan mo yung laki ng kalawakan, laki ng langit, laki ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Many times we fall short of His glory. Lagi namang kulang, di ba kapatid? Alam mo lagi tayong kulang. Minsan okay yung ginagawa natin, pero darating ang time nagkukulang tayo. He will recall, ang maganda nito kapatid, in times of this, we can recall God's promises at magkaroon tayo ng confidence with Him. Pwede natin yun, katulad ni Abraham, he would recall God's promise and have confidence. Nire-recall niya, Lord, siguro Lord, Genesis chapter 12 pa lang, yung pinangakuan mo ko ngayon, chapter 15 na. What if yung first chapter ay 5 years? O what if every chapter na dumadaan sa kanya is 10 years? So 12, 13, 14, 15. Ganun katindi. Sabi natin mga 40 years. Well, my own calculation lang po kapatid. And have confidence. Warren Wiersbe says, promises do us no good unless we believe them and act on them. Yung mga pangako daw na sa atin ay parang baliwala kung hindi tayo maniniwala at hindi tayo kikilos sa Kanya. Abraham had already trusted God's promise. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. And proved it by leaving home and going to Canaan.
But Genesis 15 verse 6 is the first reference in the Bible to Abraham's faith. Yung pananampalataya, yung account na kung saan unang nakita ang pananampalataya ni Abraham. Abraham believed. That is on Genesis chapter 15 verse 1. Hindi po sa Genesis 12. Kala natin ito, hindi. Ang the first reference in the Bible to Abraham's faith is Genesis chapter 15 verse 6. John Phillips says, men used to think they could count the stars. We now know they are innumerable. Hindi kayang bilangin, innumerable. There are more stars in space than there are grains of sand on all the seashores of the world. God's promise to Abraham was like an imagination. Yet it was not impossible. Parang hindi mo maarok, hindi mo ma-imagine, parang imposible, pero yet it is not impossible. It is possible. A God who can create galaxies and nebulae and countless worlds can certainly give Abraham a countless seed under Philip Austin, exploring Genesis. Ano ibig sabihin nito, kapatid? Akala natin yung Milky Way lang, yung galaxy lang po na meron tayo. Pero ngayon po, there are facts at nakikita nila na there are a lot of galaxies mas malaki pa sa galaxy natin. So may mga tinatawag na Rosette Nebulae, no? Yan yung nebulae na to, mas malaki pa. Kumbaga, yung buong solar system natin, pag pinasok mo doon, mas malaki pa. Nakikita nila. Ano ang ganda? Sabi ng Bible, a God who can create galaxies and nebulae and countless worlds can certainly give Abraham a countless seed. Kapatid, sa buhay po natin, kapatid, wala nang pwedeng tumalo sa isang taong ang Diyos ay Panginoon. Wala nang pwedeng hingiin pa ang isang tao na alam niya ang Diyos ay kasama niya. Ang Diyos ay nangako sa kanya. Kaya nga ngayong kapatid, ngayong taon na to, I pray na maniwala ka. So Abraham believed in the Lord. Yun yung pinakahuli. He believed in the Lord. Ibig sabihin, be firm or sure. Lean on God. Trust His word. So, ano pwede natin matutunan sa gabi na to? Let me just, before we close, God reminded Abraham of the reliability of the promises. No, pinangako, nire-remind ng Diyos na, anak, yung pangako ko sa iyo ay still in effect at magyayari. So when God promises, He gives His best. Pag ang Diyos ang nangako, sure, ibibigay niya yung pinakamaganda at pinakamainam. Romans chapter 4 verse 18 says, against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. Romans 4:18. Kapatid, so tonight's topic, I want to challenge you tonight, kapatid. Kasi simula pa lang po tayo. Wednesday, today, and is our third day of our prayer and fasting. Kapit lang, kapatid. No, bakit hindi mo iluhod sa Panginoon lahat na ipinapanalangin mo sa Panginoon? Maaaring nagsimula ka ng Monday, ng prayer and fasting, or maaaring nagsimula ka ng Tuesday, o maaaring nagsimula ka lang ngayon at gusto mo tapusin until Friday. I pray, kapatid, kapitan mo ang lahat ng pangako ng Diyos sa iyo. Habang nag-aayuno ka, habang nananalangin ka, habang nagsisik ka kay Lord, I want you to just get the word of the Lord and ipasok mo sa puso mo, lagay mo sa puso mo, sabihin mo, ito yung pangako ng Diyos sa akin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya bibitawan. And guess what? And pray and expect what God is going to do sa buhay mo. Dahil maraming gagawin ng Diyos sa atin. So kapatid, kapitan mo, go back to the Word, go back to His promises, go back to God Himself. Balikan mo ang Diyos natin, kapatid. Ang Diyos na nangako kay Abraham is the same God na nangangako sa atin ngayong panahon natin. Yung Diyos na nangako kay Abraham ng Genesis chapter 15 verse 6 is the same God na nangangako para sa iyo, para sa pamilya mo, at para sa mahal mo sa buhay. Hallelujah! Praise God. Manalangin po tayo sa gabi na to. Aming Ama, salamat po, Lord, for reminding us, God, about vision brings faith. Totoo po, Panginoong Diyos, may mga panahon sa buhay namin na maaaring dumakat kami sa mundo na to na wala kami nakita. But Lord, tonight, Lord God, as we pray and fast, as we continually, Lord, surrender our lives to you, we pray that you open our eyes, God. Buksan mo ang aming mga mata at bigyan mo kami ng bagong pangitain
bagong vision. Vision from the church, vision from our family, vision from ourselves that will glorify your name, God. Hindi lang basta vision na para sa amin, but vision that will certainly glorify you. At tunay nga, Ama, malulugod ka. God, I pray tonight, Lord God, have your way upon us. Muli mo, Panginoon, bigyan ng excitement ng aming mga buhay. Bigyan mo kami ng matitinding patotoo. A powerful testimony of God's power, of God's loving Father, God, sa buhay po namin. Na kung saan patuloy na may tataas sa iyong pangalan. Salamat po, pagpalain mo po ang bawat isa. Palain mo po, Panginoong Diyos, ang buong Radiance of Christ, lahat po na nakikiisa sa mga prayer and fasting, lahat po ng aming mga work, lahat ng aming mga ministry, all our plans, all our goals, all our heart's desire. Father, I pray that you continually bless us in the name of Jesus. At tunay nga maluwalhati po kayo. Salamat, Panginoong Diyos. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapatid, kapitan mo lang iyong mga ang pangako ng Diyos at tunay nga mabuti ang Diyos sa buhay natin. Again, Radiance family, shine where you are. God bless you all sa gabi na po ito.